Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na bidyong kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang misteryosong kabaong nagawa sa purong ginto na lihim na inilabas sa gitna ng madilim na gabi patungo sa selyadong bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, kumakalat na ang nakapanlulumong balita na ang Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan na raw pumanaw sa loob ng kanyang pribadong silid, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanan ang pinuno ng bansa ay wala na sa likod ng mga pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Dahil sa biglaang pagkawala ng lider ng bansa, umalingaw-ngaw na ang balitang si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay nakahanda na at tuluyan na raw nag-take over sa kapangyarihan upang pamunuan ang buong republika sa gitna ng matinding krisis na ito. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang agila ng Davao na naglalakad sa pasilyo ng palasyo na may dalang selyadong dokumento ng panunumpa, habang ang mga matataas na opisyal ay nagkakandarapan na sa pagluhod sa harap ng bagong puwersang tatapos salamat ng nakaraan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak dahil ang bawat plano ng lumang administrasyon ay tila naging abo na lamang sa harap ng bagsik ng bagong pamumuno na walang sinasanto at walang kinatatakutan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ang simula ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng katotohanan? Na people power. Bakit? Lumabas na lahat, including the former Defense Secretary. Lumabas na over the weekend, no? Sa kalye. At talagang inamin na mismo ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na maligalig na ang kalagayan ng mga sundalo. Hindi kasi tayo nakinig kay BP Sara Duterte. Ito sinabi niya Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell. This country will go nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa... Wala daw po silang ginagawa mga reaction, hopeless. Tama nga naman no? Ano mangyayari sa bayan ito? Tingnan niyo po ang nangyayari nako. Tingnan niyo ang nangyayari sa bayan natin. ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas, kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito
dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Naku, hindi na rin po mapakali ang iglesia. Hindi na rin po mapakali sa nangyayaring katarantaduan ng ICI na hindi po nilalantad sa atin sa ginagawa nilang investigasyon na walang transparency. Yan po ba'y gustong gawin ni Remula, transparency? Transparency ng mga ano, di ba? Di ba? Good afternoon. Welcome po natin ang bagong ombudsman, di ba? Welcome natin ang bagong ombudsman. Pakinggan po natin kung ano sasabihin niya, di ba? Di ba kailangan natin pakinggan? Kailangan naman hindi natin pakinggan. Alam ko, ayaw niyong marinig, pero kailangan natin pakinggan ang bagong ombudsman. Pasasahurin natin to. Tingnan natin, ha? Huwag po kayong mga high blood. Kailangan natin pakinggan, ha? Good afternoon. Hi, sir. Sir, unang-una, sir, congratulations sa Ombudsman Jesus Crispin Remulla po. Sandali lang, bago natin i-congratulate, iano muna natin siya, pakinggan muna natin yung kanyang unang sinabi dito. Ito, pakinggan po natin. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Narinig po ninyo yan? Yes, sir. Yes, sir, no? Tapos ginawa siyang ombudsman. Ginawa siyang ombudsman. Bending the law, yes, sir. Tapos, ginawang ombudsman. Ako, mga kareaksyon. Magandang hapon. Sir, ano po maasahan ng publiko sa pagtayo niyo po bilang Ombudsman? Transparency. And Transparency daw. Ang unang-una niyang gagawin, salin ni VP Sara Duterte. Ay! Ano sinasabi natin? a lot of action. And probably, transparency, more openness from the office. I think the people want to know. Gusto nung nalaman ng taong bayan ng ginagawa ng ombudsman. Kaya, papaliwanag natin sa kanila yung ating ginagawa para malaman naman ng mga kababayan natin na may kapisilin kami. Secretary, when you say transparency, you are open to the meeting. Magkakaroon ng ganong major office, I think that there will be more interviews and more news coming from the Ombudsman's office when we start in. I think it's a necessity that is there sapagkat yung tao naghahanap talaga ng transparency and accountability sa taong bayan. At nung hiningi ko yung trabaho nito, yun ang sa isip ko talaga na yung accountability mapalakas natin sa lahat. Bukod sa iba pang mga tungkulin na pwede nating gampanan sa pagiging ombudsman. Hindi lang naman ito prosecutorial. It also, as the voice of the people, yung mga kinakailangan gawin ng gobyerno ay dapat sinusubaybayan din ng mga ombudsman. What are your priority cases, Secretary? Ito muna tayo. We're entering the midst of a firestorm. Siyempre, let's sort out this mess that we're in right now. At hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Sagot at mananagot. Sir, ang dadatnan niyo po mga reklamo na sir yung mga flood control. Ano po sir yung aasahan po ng publiko? Unang-una, napag-aralan na namin ang ibang problema niya, hindi naman lahat. At least, yung first district ng Bulacan na
DPWH sa pag-aaral na namin ng problema. You've studied it here already. So, ang mahalaga kasi ngayon sa rules ng Ombudsman, may fact-finding. I-validate namin lahat ng data na sasabit. Yung mga final na ICI, yung na-file ng, ipa-file ng DOJ with regards to those above, standard grade 27 and above. At yun, maasahan na gagalaw yan ng mabilis. At susubukan natin pabilisin ang proseso. Kasi nga, hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari. Kaya pabibilisan natin ang pag-ibig. Sir, ano pong advantage na kayo po ay nakatutok din dun sa kasong ito dito po sa DOJ? Ano kasi yan eh, meron talagang relasyon ang ombudsman sa DOJ. Kasi nga, may memorandum of agreement yan, may kasunduan ng ang DOJ at Ombudsman's Office tungkol sa paglatag ng kaso sa RTC na ang gaganap dyan ay ang DOJ. Ito yung mga salary grade below 27. Ito yung mga pwedeng usiti ng DOJ. Kaya tuloy-tuloy ang relationship na to. Tuloy-tuloy ito. At marahil ay gagawin pa ng ibang refinement para mas mabilis ang proseso. Sir, isa din po sa dadatnan nyo doon. So, ibig sabihin mga kareaksyon, dalawa na yung hawak ni Remula, DOJ tsaka Ombudsman. Ganun po ang mangyayari dyan mga kareaksyon. Siya yung mayawak eh. Hindi ko alam siya yung presidente natin ngayon. Siya yung presidente, vice president si Bersamin ang vice president. Ay, yan po ang nangyayari sa ating bayan mga kareaksyon. Yan po ang realidad. Yan ang reality, katotohanan na nangyayari ngayon na ang ating ombudsman ay isang yes sir. Ayaw niyo, gusto niyo marinig ulit? Yung yes sir niya. Yan ang ating ombudsman. Wala eh, ganyan talaga ang ating presidente. Di ba ang presidente natin Oy, Bobo Marcos, bumaba ka na dyan. Wala na, wag ka na magkunwari presidente. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Yan po ang dahilan mga kareaksyon kaya ako laging pinapalabas to. Ito ang dahilan. Kasi alam ko na magiging ombudsman si Boying Remula. Kaya ko lang pinapalabas ito mga kareaksyon sa ating video araw-araw para ma-remind kayo, ma-remind ang ating mga kababayan na kung anong klaseng trabahante meron tayo sa ating bayan. Isang senador na walang utak. Isang DOJ na ombudsman na agresya doon sa walang utak. Good afternoon. Yan lang. Tapos ka na. Ito, yan. Isa pa yan. Ako. Si Wambol, isa pa yan, mga kareaksyon. Ako, mga kareaksyon, sinasabi natin. Isa pa to, naku po, yan na pa yung sinasabi natin eh. Banggit namin si Senator Lacson. At saka karamihan naman sa mga majority sa kanya. Pinag-uusapan pa ng mayorya kung sino ang papalit na mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito ay sa gitna ng mga investigasyon na ginagawa ng komite kaugnay ng maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, 5 miyembro ng mayorya ang tinitingnan nilang maaaring pumalit sa pwesto na binitawan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Ilan sa mga pinangalanan ni Soto na posibleng maging Blue Ribbon Chairperson ay sina Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Francis Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros at Pia Cayetano. Ngunit si Senador Ejercito tumanggi na sa naturang posisyon. Una-una, papasalamat ako sa tiwala for considering me for such a very important committee, lalo Blue Ribbon. No? Kaya lang, alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng di ba? Wala silang makitang Blue Ribbon Committee Chairman ngayon. So wala silang makitang Blue Ribbon Committee Chairman, lahat sila tumanggi si Raffy Tuplok kasi alam ni Raffy Tuplok hindi siya pwede doon dahil kulang ang kanyang kaalaman. Si Risa, siguradong hindi rin tatanggapin yan.
Si Bam Aquino naman, bukod sa hindi niya kaya, pinsang buo ni Tambaluslos yung asawa niya. Si Kiko naman, siya yung lawyer na yung konsehal ng baryo, tatalunin pa siya. Sinabi naman ni Senate President Tito Soto na nakausap na rin niya si Senator Ping Lacson kaugnay ng apila ng ilang miyembro ng mayorya na manatili na lang siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit ayaw na anya talaga ni Lacson na pamunuan ng naturang komite. Parang mas magiging effective siya as a critic. So, within Baka blessing in disguise. Si Senador Amy Marcos naman, sinabing hindi siya masaya sa direksyon ng Blue Ribbon lalo't nababaling na anya ang laban sa mga senador. Oo, kaya hindi na ako umattend kasi parang gusto nila hanggang kay Congressman Saldi ko lamang, samantalang napakaklaro nung sinabi ni Congressman ko, sinabi ng ilang kontratista, sinabi ng Public Works, na silang lahat ay napag-utusan. Ang tanong, sino nag-utos? Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Kinakailangan alamin ang katotohanan, ang buong katotohanan. Kung saan patungo ang ebidensya, dyan tayo susunod, hindi sa utos ng kanino. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo. Nako, yun na po sinasabi natin. Nahihirapan po sila maghanap ng Blue Ribbon Committee Chairman. Ako na lang kaya. Ako na lang ang Blue Ribbon Committee Chairman. Manong J. Sosa, pasok! Manong J, pasok! Diba? Ano kaya mangyayari, Manong J. Sosa? Ako mas kinakabahan ako doon sa very reality, very real na posible na ito sa malapit na hinaharap, probably days if not weeks, no? Na talagang massive na people power. Bakit? Lumabas na lahat, including the former Defense Secretary, lumabas na over the weekend, no? Sa kalye. At talagang inamin na mismo ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na maligalig na ang kalagayan ng mga sundalo. Matagal na nilang tinatago yan eh. Sinasabi, walang kudeta, walang ganito. At inaamin na nila na talagang hinihimok na ng mga retiradong general at iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na sabihan na ang kanilang Commander-in-Chief na bumitaw na o magbitiw na sa katungkulan. Ang kinatatakot ko, yung pangatlo, na baka sa galit ng tao at dahil nakukupara na sa baka lumusob na at kaladkarin palabas yung mga namumuno hindi lamang sa Malacanang kundi maging sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas. Naku, mga ka-reaction. Ito pong pagkakatalaga kay Bonjing Remula, gusto po ninyo mapanood yung sinasabi nating bending the law? Diba, yan po ang sinabi na ni Senator Marcoleta doon sa isang pagdinig. Na kung saan, mga ka-reaction, kinwestiyon po ni Senator Marcoleta ang pagkakatalaga dito kay Bonjing Remula na maging ombudsman. Ito ba ay makatuwiran? Ito ba ay makatarungan? At ito ba ay karapat-dapat na magkaroon tayo ng isang ombudsman na katulad po ni Bonjing Remula? Kaya mga ka-reaction ito, tuloy po natin ito, mga ka-reaction. Sabay-sabay po tayong mag-react dyan sa comment section. Ako, mga ka-reaction. So, yun ang tingnan natin, no? Because these are developing events and developing stories that can happen any moment. Sabi nga ng nagiinuman sa kalye, pare, mangyayari yan any monument. Dahil nga daw nawawala na ng tiwala ang taong bayan sa mga politiko mula presidente hanggang sa mga kongresista, nais ngayon o isinusulong ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaroon ng snap elections. Ano bang nakikita po ninyo dito? Pwede naman. Ginawa na yan. Ginawa ni Presidente Marcos yan noong 1986, no? Kaya ako natatawa doon sa mga statement ng iba na
Wala namang batas dyan eh. It's not in the Constitution. It all depends on Congress and the President. Pag sinabi ng concurrent resolution ng Congress na calling for asking the President or authorizing the President to call for a snap election, that doesn't make it illegal. Ginawa na natin yan eh. Alam mo, magiging pangit lang yan kung hindi pa nagawa. Meron na tayong may footprint na tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari na yan noong 86. Ngayon, yung mga ayaw na ganyan, siguro ayaw nilang magalaw sa kanilang posisyon, ayaw nilang magsakripisyo para sa bayan. You know, i-discuss yan on the basis of kailangan ba ng bansa ngayon yan, no? Alimbang gugustuhin natin. Yung magkaroon ng snap election, mag-resign lahat muna, tapos magkaroon ng pagsasakripisyo para sa bayan, o magkaroon ng people power para mapatalsik yung gusto nating mapatalsik, or magkaroon ng coup d'etat which is bloody. So choices natin yan as a country and as a people, no? So kasi wala na, hindi na natin mababago. Ako, in all honesty, Jade, Admar, malinaw naman malinaw na, no? Hindi na kailangan ng iba pang patunay. Yung ating pambansang gastusin nitong taon na ito ay ninakaw ng Kongreso at ng Presidente. Walang cover na pagsasalita yan. The people's money, the Filipino budget for 2025 was stolen together by the 19th Congress and the President. Malinaw yan. Magmula sa submission ng NEP, napunta sa General Appropriations Bill, hanggang sa maging General Appropriations Act na pinirmahan ng Pangulo. Hindi siya pwedeng maghugas kamay dahil siya ang nag-submit. Siya nag-aral primero, sinadmit niya sa Kongreso, sinabi niya, aprobahan niyo yan. Nagsingit yung mga congressman. Ni-review niya 10 days. Remember, humingi siya ng 10 days pagkabigay sa kanya ng Kongreso. Di ba? Ang daming pictures niyan. Hinimay daw niya. Hinimay niya lahat. Sinabi niya, nagkaroon siya ng speech, di ba? Pagkatapos, pinirmahan niya. Sa makatuwid, pumapayag siya doon sa mga insertions, doon sa mga unprogrammed, doon sa mga ayudang walang kakwenta-kwentang pinagkakitaan ng bilyon-bilyon. And kaya nga ang nangyari, first quarter pa lang ng taon, deficit spending na tayo. Alam ba ng mamamayang Pilipino na from January, February, March, 3 buwan pa lang, kinapos na tayo sa ating budget by almost 500 million, kalahating trilyon. Kaya nga noon pa lang nangutang na itong kasalukuyang administrasyon para lang may panggastos. In other words, gumagastos po tayo ng walang pera, walang kinikita. Nangungutang lang tayo para meron na naman silang nakawin. Sorry for using the word, no? Manong Jay, maayong buntag si Admar po. Nakikita niyo po ba na parang sinubukan lang, parang inaalog lang itong sitwasyon ngayon para makita kung ano yung kanilang magiging komento? Kasi sentro pa rin ng debate yan kung legal ba, constitutional ba ang snap elections.